Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako. Tugon niya, ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, ngayon handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan man tugunan ang ating pong itutugon? Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ulitin po natin. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umaasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdaho. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan
ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwin, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa puon nangungubling tunay. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes para sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon at papatuloy po nating pakinggan o marinig ang simula ng pagmimisyon ng mga alagad. Matapos na ipakilala ang 12 alagad at bigyan ng kapangyarihan, ngayon ang huling habilin naman ni Jesus sa kanyang mga apostol na parang sila ay ituring nila ang kanilang mga sarili na parang tupa sa gitna ng asong gubat o mga asong gubat. Ibig sabihin, hindi magiging madali talaga itong gagawin nila. So lahat ay nilalatag na ni Jesus. Walang pagtatago ng kwento, walang no sugar coating na tinatawag. Ito ang haharapin ninyo para maging buo din ang desisyon ng mga apostol na hindi po pwedeng sabihin napilitan lang kami, pinilit lang kami, wala kaming choice kasi lahat ay
inilatag na ni Jesus sa kanila. Nasa sa kanila pa rin kung matatakot ba sila at kung aayaw ba, aatras na ba, maiintindihan naman ni Jesus. Pero lahat ng ito ay sinabi nga ni Jesus na mararanasan nila, matindi. No, kahit nga sa relasyon, no, magkakaroon ng pagtatakwil, pagsasampa ng kaso, pagpapatay o patayan dahil sa misyon, dahil kay Kristo. Malinaw po ba 'yon? No? So kung nag-aaway-away, napapatayan kayo dahil sa lupa, dahil sa pera, dahil sa kayamanan, dahil sa relasyon, hindi pa yan ang sinasabi ni Jesus na mararanasan natin. Pero tandaan din, no? Kung katulad sa mga apostol, hindi po pwedeng, kumbaga, sugod lang ng sugod. Kailangan yung right attitude din. Kasi kailangan mo din protektahan ang iyong sarili. Kung talagang gusto mong sumunod na magpahayag ng mabuting balita, dalawang katangian ang sinabi ni Jesus na dapat taglayin natin. Ang sabi niya, maging matalino kayo. So hindi pwedeng aanga-anga tayo na nasa simbahan tayo tapos wala tayong alam. Yung latest nga natin, no? Na parang binaboy na yung kanta nating Ama Namin, pero wala lang tayo. Maraming Katoliko, natuwa pa, nag-video pa. Kaya sabi ni Jesus, maging matalino kayo. Kasi para ma-identify mo ano ang nangyayari. Sino ang totoo? Sino ang dapat nakausapin? Ano ang dapat mong sabihin? Maging matalino. Sabi, gaya ng ahas. Hindi maging ahas, kundi katulad, no, ng kung paano mag-isip ang ahas, maging matalino. Tignan nyo nga yung katabi ninyo. Matalino ba o nagiging ahas na? Nanunuklaw. Mismong sa ating sariling komunidad, sariling simbahan, mismong tumutuklaw. Isinusugo tayo, no? Maging matalino. Minsan yung bang pinipili mo din kung sino ang dapat mong kausapin, piliin mo rin sino ang dapat mong sagutin, sino ang dapat mong parang kalabanin. Maging matalino. Hindi lahat ng away pinapatulan. Hindi lahat ng taong gustong manakit sa iyo, sasaktan mo. O kaya lalabanan mo. Mas maging matalino ka doon. Kung sinisiraan ka, huwag mo siraan. Mas maging matalino ka doon. Kasi lahat naman lahat gagawin ng demonyo para mawala ka sa focus. Ngayon, kung di ka magiging matalino, wala talaga. Magigising ka na lang isang araw, lumayo ka na o napalayo ka na sa Diyos. Pangalawa, ang sabi dito, maging matapat kayo. Gaya ng kalapati. Paano ba kalapati? Di ba pag pinalipad mo, babalik at babalik yan. Kasi yun yung katapatan niya doon sa may-ari, sa nag-aalaga sa kanya, sa nagpalipad sa kanya. Babalik yan. Dalawang katangian na dapat mayroon tayo. Nang sa ganon, kung sakaling iharap tayo sa hukuman, may manira sa atin, hagupitin man tayo, mananatili tayong tapat hanggang wakas. Paano? Nalutigit kayo po na mga nagsisimba. Yung iba sa inyo, araw-araw nagsisimba. Na ito dapat yung nade-develop
katalinuhan, katapatan. Kailangan natin masuri. At least, para bang self-evaluate natin, nagiging matalino ba ako? Nagiging tapat ba ako sa mga turo ni Jesus, lalo tigit sa nagsugo sa akin? Hindi mahirap yung pairalin natin yung asal hayop. Kahit sa loob ng simbahan, minsan nakakalimot tayo Nalilimutan natin na tayo ay mga alagad, tayo ay mga sinugo, tayo ay may misyon. Bumuo ng kaharian, ipakilala ang Diyos, hindi ang maging sanhi ng pagbuwag o pagsira dahil lamang sa mga ugali natin. Nawawala yung pagiging matalino, pagiging matapat. Mas pinaiiral yung asal ng inggit, selos, lamangan. Kaya nagkakagulo-gulo ang ating paglilingkod sa simbahan. Suriin na mabuti, ha? Hindi tayo basta lang magsisimba, hindi tayo basta lang magsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Kailangan taglay din natin ang katalinuhan at katapatan sa nagturo sa atin. Amen? May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos sa lina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang ating itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligali, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay
bawat pangarap naming taglay sa palad mo nilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amay dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan man tugunan ang ating pong itutugon? Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ulitin po natin. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umaasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdaho. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal.
Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa puon, nangungubling tunay, tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes para sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon at papatuloy po nating pakinggan o marinig ang simula ng pagmimisyon ng mga alagad. Matapos na ipakilala ang 12 alagad at bigyan ng kapangyarihan, ngayon ang huling habilin naman ni Jesus sa kanyang mga apostol na parang sila ay ituring nila ang kanilang mga sarili na parang tupa sa gitna ng asong gubat o mga asong gubat. Ibig sabihin, hindi magiging madali talaga itong gagawin nila. So lahat ay inilalatag na ni Jesus. Walang pagtatago ng kwento, walang no sugar coating na tinatawag. Ito ang haharapin ninyo para maging buo din ang desisyon ng mga apostol na hindi po pwedeng sabihin napilitan lang kami, pinilit lang kami, wala kaming choice kasi lahat ay inilatag na ni Jesus sa kanila. Nasa sa kanila pa rin kung matatakot ba sila at kung aayaw ba, aatras na ba, maiintindihan naman ni Jesus. Pero lahat ng ito ay sinabi nga ni Jesus na mararanasan nila. Matindi. No? Kahit nga sa relasyon, no? Magkakaroon ng pagtatakwil,
pagsasampa ng kaso, pagpapatay o patayan dahil sa misyon, dahil kay Kristo. Malinaw po ba yon? No? So kung nag-aaway-away, napapatayan kayo dahil sa lupa, dahil sa pera, dahil sa kayamanan, dahil sa relasyon, hindi pa yan ang sinasabi ni Jesus na mararanasan natin. Pero tandaan din, no? Kung katulad sa mga apostol, hindi po pwedeng, sugod lang ng sugod. Kailangan yung right attitude din. Kasi kailangan mo din protektahan ang iyong sarili. Kung talagang gusto mong sumunod na magpahayag ng mabuting balita, dalawang katangian ang sinabi ni Jesus na dapat taglayin natin. Ang sabi niya, maging matalino kayo. So hindi pwedeng aanga-anga tayo na nasa simbahan tayo tapos wala tayong alam. Yung latest nga natin, no? Na parang binaboy na yung kanta nating Ama Namin, pero wala lang tayo. Maraming Katoliko, natuwa pa, nag-video pa. Kaya sabi ni Jesus, maging matalino kayo. Kasi para ma-identify mo ano ang nangyayari. Sino ang totoo? Sino ang dapat nakausapin? Ano ang dapat mong sabihin? Maging matalino. Sabi, gaya ng ahas. Hindi maging ahas, kundi katulad ng kung paano mag-isip ang ahas, maging matalino. Tignan nyo nga yung katabi ninyo. Matalino ba o nagiging ahas na? Nanunuklaw. Mismong sa ating sariling komunidad, sariling simbahan, mismong tumutuklaw. Isinusugo tayo, no? Maging matalino. Minsan yung bang pinipili mo din kung sino ang dapat mong kausapin, piliin mo rin sino ang dapat mong sagutin, sino ang dapat mong parang kalabanin. Maging matalino. Hindi lahat ng away pinapatulan. Hindi lahat ng taong gustong manakit sa iyo, sasaktan mo. O kaya lalabanan mo. Mas maging matalino ka doon. Kung sinisiraan ka, huwag mo siraan, mas maging matalino ka doon. Kasi lahat naman lahat gagawin ng demonyo para mawala ka sa focus. Ngayon, kung di ka magiging matalino, wala talaga. Magigising ka na lang isang araw, lumayo ka na o napalayo ka na sa Diyos. Pangalawa, ang sabi dito, maging matapat kayo. Gaya ng kalapati. Paano ba kalapati? Di ba pag pinalipad mo, babalik at babalik yan. Kasi yun yung katapatan niya doon sa may-ari, sa nag-aalaga sa kanya, sa nagpalipad sa kanya. Babalik yan. Dalawang katangian na dapat mayroon tayo. Nang sa ganon, kung sakaling iharap tayo sa hukuman, may manira sa atin, hagupitin man tayo, mananatili tayong tapat hanggang wakas. Paano? Nalutigit kayo po na mga nagsisimba. Iba sa inyo, araw-araw nagsisimba. Na ito dapat yung nade-develop. Katalinuhan, katapatan. Kailangan natin masuri. At least, para bang self-evaluate natin, nagiging matalino ba ako? Nagiging tapat ba ako sa mga turo ni Jesus, lalo tigit sa nagsugo sa akin? Hindi mahirap yung pairali natin yung asal hayop.
Kahit sa loob ng simbahan, minsan nakakalimot tayo eh. Nalilimutan natin no? Na tayo ay mga alagad, tayo ay mga sinugo, tayo ay may misyon. Bumuo ng kaharian, ipakilala ang Diyos, hindi ang maging sanhi ng pagbuwag o pagsira dahil lamang sa mga ugali natin. Nawawala yung pagiging matalino, pagiging matapat. Mas pinaiiral yung asal ng inggit, selos, lamangan. Kaya nagkakagulo-gulo ang ating paglilingkod sa simbahan. Suriin na mabuti, ha? Hindi tayo basta lang magsisimba, hindi tayo basta lang magsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Kailangan taglay din natin ang katalinuhan at katapatan sa nagturo sa atin. Amen? May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos sa lina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang ating itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligali, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga
mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amay dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.